Marshall Peak, Kabanata 3989. Pag-ibig na walang kapalit. Ibinaba ni Elder Kang ang kanyang mga mata at tinitigan ang mahabang espada sa kanyang kamay, hindi gumagalaw. Isang bugzo ng hangin ang umihip, at ang mundo ay madilim. Isang malungkot na boses ang pumasok sa tenga ng lahat. Little brother, pabayaan mo na ako. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat pagkasabi niya noon. Talaga bang natalo si Elder Kang? Kahit na ang momentum ni Yang Kai ay talagang mabangis mula sa labanan ngayon, hindi pa rin sila makapaniwala nang marinig nila siyang humingi ng awa gamit ang kanilang sariling mga tainga. Ang Third Grade Heaven Opening Realm ay talagang natalo ng isang tao mula sa Emperor Realm. Kahit na ito ang Great Cosmological Abyss at isang maliit na universo ang natatakan dito, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Bukod dito, ang mapilitan ng Third Grade Heaven Opening Realm na ibaba ang kanyang ulo at humingi ng awa ay nangangahulugan na si Elder Kang ay wala man lang kumpiyansa na tumakas mula kay Yang Kai. Ito ay hindi na lamang isang bahagyang kalamangan. Nangangahulugan ito na may kakayahan pa si Yang Kai na patayin si Elder Kang. Bahagyang nanginginig ang magagandang mata ni Yuhi habang nakatingin kay Yang Kai. Lumilipad ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Si Chen Yu, na nakayakap sa kanya, ay may kakaibang tingin sa kanyang magagandang mata. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Meng Hong at sinabi sa mahinang boses. Ang tunay na lalaki ay dapat na ganito. Puno siya ng pananabik, ngunit hindi niya alam kung maaabot niya ang taas ni Yang Kai sa buhay na ito. Medyo mahirap, hindi sinasadyang nasulyapan niya ang ekspresyon ni Chen Yu, at lumubog ang kanyang puso. Dahil sinabi ng haring ito na papatayin kanya, hindi nagbibiro ang haring ito. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat at sumugod sa harap ni Elder Kang sa isang iglap. Nagulat si Elder Kang at nagpatawag ng isang bilog na artifact ng kalasag upang hamarang sa kanyang harapan habang mabilis siyang umatras. Gayunpaman, hindi man lang napigilan ng round shield na artifact ang Blue Dragon Spear para sa isang hininga bago bumagsak. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Old Man Kang, ang mahabang sibat ay tumusok sa kanyang dibdib at lumabas, itinaas siya ng mataas sa hangin. Ang larawan ng langit at lupa ay tila nagyelo sa sandaling ito, na labis na ikinagulat ng lahat. Nanginginig ang braso ni Yang Kai, at isang marahas na kapangyarihan ang kusang nabasag ang mga laman loob ni Elder Kang. Ubo. Umubo ng mahina si Old Man Kang at iniluwa ang mga piraso ng kanyang internal organs. Tumingin siya kay Yang Kai na may mabangis na ekspresyon. Junior, ang lakas ng loob mong gamitin ang secret treasure ng dragon. Hindi kita bibitawan ng ganoon kadali sa Dragon Race. Aalis muna ang matandang ito at hihintayin ka sa daan patungo sa Underworld. Maghintay ka. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang sibat at winalis ito ng paalang. Sumabog ang ulo ni Old Kang. Nagulo ang isip ni Yang Kai. Matapos ang madugong labanang ito, tuluyang nailabas ang mga emosyong matagal nang pinipigilan sa kanyang puso. Napuno siya ng kagalakan, at kung wala siya sa hindi maipaliwanag na Great Cosmological Realm na ito, magkakaroon pa siya ng udyok na tumawa ng malakas. Tinitigan siya ng grupo ng mga tao na may iba't ibang ekspresyon. Mas maraming titig ang nakatutok sa Black Dragon Spear sa kanyang kamay. Ang mga salitang sinabi ni Elder Kang bago siya namatay ay labis na nag-aalala sa kanilang lahat. Ang secret treasure ng dragon ay isang artifact na ginawa mula sa bahagi ng katawan ng Dragon Race. Pambihira ang kapangyarihan nito. Dati, noong ginamit ni Yang Kai ang Black Dragon Spear para labanan si Elder Kang, bagamat naramdaman nila na ang artifact na ito ay hindi pangkaraniwan, hindi nila ito masyadong pinapansin. Gayunpaman, nang sabihin ni Elder Kang ang mga salitang iyon, natuklasan nila ang katotohanan. Sa itaas ng mahabang sibat na iyon, mayroong mahinang dragon pressure. Ano pa kaya ito kundi isang secret treasure ng dragon? Hindi katakataka na nang pumatay sila sa Beast Tide, maraming kakaibang hayop ang nagkusa na umatras sa gilid. Akala nila noong una ay dahil ito sa bangis ni Yang Kai, ngunit ngayon ay tila dahil ito sa secret treasure ng dragon. Ilang sandali, isang bakas ng kasakiman ang sumili sa mga mata ng maraming tao. Ang isang secret treasure ng dragon ay isang bawal na pag-iral sa 3,000 na mundo. Tulad ng sinabi ni Elder Kang bago ang kanyang kamatayan, kung ang bagay na ito ay nalalaman ng Dragon Race, tiyak na hindi makakaligtas si Yang Kai. Ngunit muli, gaano kabihira ang isang secret treasure ng dragon? Sa Great Cosmological Realm na ito, ang mga sinaunang remnants ay lumabas sa malaking bilang. Kung ang isa ay may hawak na secret treasure ng dragon, madalas itong magkaroon ng deterrent effect at maiwasan ang ilang hindi kinakailangang problema. Gayunpaman, may kapangyarihan si Yang Kai na pumatay ng Third Grade Heaven Opening Realm. Sa oras na ito, kahit na ang ilang mga tao ay matalino, hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya.
Matapos makita ng sarili nilang mga mata ang pakikipaglaban niya kay Elder Kang, sino ang makakasiguro na sila ang kanyang kalaban? Ayaw nilang magkaroon ng gulo bago nila kainin ang tupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinakalma ni Yang Kai ang emosyon sa kanyang puso. Inalis niya ang Black Dragon Spear at pumunta sa katawan ni Elder Kang para maghanap. Pagkatapos kunin ang kanyang space ring, tinawag niya si Meng Hong at ang iba pa. Tara na, hindi ipinapayong manatili sa mapanganib na lugar na ito ng matagal. Sino ang nakakaalam kung may iba pang kakaibang hayop na umaatake? Paano magkakaroon ng anumang pagtutol ang mga tao sa Great Moon Province? Matapos makita ng kanilang sariling mga mata ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai, natural nilang naramdaman na mas ligtas silang sumunod sa kanya sa oras na ito. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, muling tumalikod si Yang Kai at sinabing, "Bakit mo ako sinusundan?" Hiniling lang niya sa mga tao ng Great Moon Province na sundan siya, ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ng 12-12 ng cultivator na kasama niyang sumugod sa labas. Isang binata na mukhang medyo mataba ang lumabas na may ngiti sa labi. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Brother, lahat tayo ay lumaban ng magkatabi at maituturing na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Bukod dito, ang Great Cosmological Realm ay puno ng mga panganib, kaya mas madaling gawin ang mga bagay sa mas maraming tao. Nakita namin ang kapangyarihan ni Brother at handang sumunod sa pangunguna ni Brother at makinig sa mga utos mo. Umaasa lang kaming makaalis sa Great Cosmological Realm na ito ng ligtas." Tumanggo naman ang grupo ng mga katabi niya bilang pagsang-ayon. Sinulyapan siya ni Yang Kai at walang pakialam na sinabi, "Hindi na kailangan, maaari kang pumunta kung saan mo gusto, huwag mo lang akong sundan." Pagkasabi niyo ay hindi na niya pinansin at dumiretso sa unahan. "Brother! Brother! Teka!" Sigaw ng munting mataba at nagmamadaling hinabol siya. Lumingon si Yang Kai at biglang lumitaw ang Black Dragon Spear, idiniin ito sa dibdib ng maliit na mataba. Malamig ang kanyang mga. "Kung maglakas loob kang magsalita ng kalokohan, huwag mong sisihin ang aking sibat sa pagiging walang awa." Ang maliit na mataba ay agad na nanigas sa kinauupuan, isang patak ng malamig na pawis ang dumausdad sa kanyang mga templo. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Brother, mag-usap tayo ng maayos." Tinitigan siya ni Yang Kai, malamig na bamantong hininga, itinago ang kanyang sibat at tumalikod. Habang pinapanood si Yang Kai at ang iba pa na umalis, bamantong hininga ang maliit na mataba na para bang pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Ang ilang mga tao ay nagalit at nadama na si Yang Kai ay masyadong mayabang, ngunit dahil ayaw niyang masundan, hindi sila maaaring maging makapal ang balat at habulin siya. Nagkatinginan sila saglit bago naghiwa-hiwalay. Pinangunahan ni Yang Kai ang grupo mula sa Great Moon Province sa loob ng 300 kilometro at hindi sinasadyang pumasok sa isang lambak ng bundok na napapalibutan ng mga bundok sa lahat ng panig. Ang lambak ay napuno ng mga huni ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak na namumukadkad sa lahat ng dako. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga kakaibang bulaklak at damo na nakikipagkompetensya sa bawat isa para sa kagandahan. Sa sandaling makapasok sila sa lugar na ito, ang lahat ay hindi maiwasang magkaroon ng ilusyon na sila ay tumuntong sa isang banal na kaharian. Nagliwanag ang mga mata ng ilang babae habang nakatingin sa paligid. Lumangaling si Yang Kai sa paligid, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at sinabing, "Magpahinga tayo dito sandali. Brother Meng, ikaw at ako ay maghihiwalay upang siyasatin ang sitwasyon dito at tingnan kung may mga nakatagong panganib." "Sige," tumanggo si Meng Hong. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nalaman nilang hindi malaki ang lambak, ilang dosenang ektarya lamang ang laki. Walang makapangyarihang mabangis na hayop na naninirahan dito, kaya ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Bigla silang nilamon ng fog ng Great Cosmological Realm at inatake ng Beast Tide bago sila makahinga. 10,000 tao ang nagtipon sa Star City, at walang nakakaalam kung ilan ang makakatakas sa huli. Hindi nakakagulat na sinabi ni Yuhi noon na ang Great Cosmological Realm ay parehong isang treasure trove at isang mapanganib na lugar. Ang nakaraang ekspedisyon ay naubos ang lahat. Ngayong nakaligtas na sila sa sakuna, nakaramdam sila ng pagod at nakahanap sila ng lugar para makapagpahinga. Naka-crossleg si Yang Kai sa ilalim ng isang puno, ibinuka ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at pinag-isipang mabuti ang kanyang mga palad. Bagamat hindi pa siya matagal sa Great Cosmological Realm, 1 o 2 taon na ang nakalipas. Bagamat paminsan-minsan ay nakikita niya ang mga labanan ng Emperor Realm sa labas ng universo na ito, hindi pa siya gaanong nakakita ng nakikita niya ngayon. Nagbigay daan ito sa kanya upang matuklasan ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang mga mula sa Emperor Realm na nag-condense ng kapangyarihan ng Yin,
yang, at 5 elemento ay tila kayang i-activate ang iba't ibang katangiang ito sa labanan, at sa gayon ay nadaragdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bigla niyang naalala na minsang na-activate ito ni Old White sa Fendian Auction House, ngunit mabilis itong napigilan ni Old Manyo, kaya hindi niya ito masyadong pinansin sa oras na iyon. Ngayon lang, noong nakikipag-away siya kay Old Man Kang, ganoon din ang ginawa ng matandang iyon. Ang kapangyarihan sa Dowsil ay dapat na ma-activate. Dumating ang tunog ng mga yabag, at isang mabangong hangin ang umihip sa kanyang mukha. Pagkatapos, isang malambot na katawan ang umupo sa tabi niya. Naputol ang pag-iisip ni Yang Kai. Lumingon siya at nakita si Yu He na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Anong ginagawa mo? Medyo palihim ang ngiti ng babaeng ito, parang fox na nagnakaw ng manok. Si Yang Kai ay mapagbantay, ngunit hindi siya natatakot sa kanya sa Great Cosmological Realm. Niyakap ni Yu He ang kanyang mga tuhod gamit ang dalawang kamay at ibinaluktot ang kanyang mga payat na binti. Ipinatong niya ang isang bahagi ng kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, tulad ng isang batang babae na walang alam sa mundo at naghihintay sa hinaharap. Bakit mo pinatay ang matandang iyon? Bakit ba ang dami mong tanong? Pinatay ko siya dahil hindi ko siya gusto. Naiinip na sabi ni Yang Kai. Dahil nasaktan niya ako. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Hindi mapakali si Yang Kai na bigyang pansin siya. Hindi sumuko si Yu He. Nilapit niya ang ulo niya at napabuntong hininga. Dahil doon di ba? Kung hindi, bakit mo siya pinatay? Bakit ang init mo? Medyo natahimik si Yang Kai. Bagamat bahagi nga ito ng dahilan, paano ito aaminin ni Yang Kai? Noong panahong iyon, nang makatakas si Old Man Kang mula sa Thunder Roar, naiwasan sana ito ni Yu He, ngunit hindi niya ginawa at piniling tanggapin ito ng direkta. Malamang naisip niya na kung iiwasan niya ito, si Yang Kai at ang iba pang nasa likod niya ay tiyak na mamamatay. Dahil dito, bahagyang nagbago ang impresyon ni Yang Kai sa kanya, at naramdaman niyang medyo makatao pa rin siya. Gayunpaman, sa huli, dahil sa babaeng ito kaya siya nasangkot sa Great Cosmological Realm. Kung hindi, siya ay nasa Heavenly Palace na bumibisita sa Lady Boss. Iniisip ang Lady Boss, direktang nagtanong si Yang Kai. Kumusta ang Lady Boss? Dati, narinig lang niya itong sinabi na ang Lady Boss ay malubhang nasugatan at nagpapagaling sa Heavenly Palace. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga detalye. Kung tutusin, hindi sila pamilyar sa isa't isa, at bilang isang bilanggo, ano ang karapatan niyang magtanong? Pinulupot ni Yu He ang kanyang mga labi at ngumuso. Hindi pa rin siya mamamatay, ano pa ba ang magagawa niya? Malubha ba ang mga sugat niya? Saglit na natahimik si Yu He, saka umiling at tumango. Masasabi mong seryoso o magaan, pero hindi mo maisip ang kakayahan niya. Ngayong nagtatago siya sa Heavenly Palace, gagaling siya maaga o huli. Dahan-daang tumango ang kanyang ulo, si Yang Kai sa wakas ay nakahinga ng maluwag. May oras ka pa para magmalasakit sa iba sa panahong ganito. Isipin mo muna ang sarili mo. Maasim na sabi ni Yu He. Wala nang paraan para umalis pagkatapos pumasok sa Great Cosmological Realm. Maliban na lang kung hihintayin natin itong magsara ng mag-isa, natatakot akong manatili tayo rito ng maraming taon. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nag-alala si Yang Kai. Iba ba talaga ang time limit ng Great Cosmological Realm? Dahan-daang umiling si Yu He. Sa pagkakaalam ko, iba ito. May mga precedents ng 10 hanggang 100 taon. Gayunpaman, kahit 100 taon ay wala, ito ay isang snap ng isang daliri lamang. Marshall Peak, Kabanata 3990. Ang pighati ni Yu He. 100 taon, para sa isang Heaven Opening Realm cultivator tulad ni Yu He, ay talagang isang kisap mata lamang, ngunit ito ay iba para kay Yang Kai. Ang sitwasyon sa Star Boundary ay hindi matatag, ang mundo ay nasa panganib, at ang World Principles ay gumuho. Kung hindi niya mahanap ang World Tree upang ayusin ang mundo sa lalong madaling panahon, ang Star Boundary ay babagsak sa lalong madaling panahon. Gaano katagal ang 100 taon? Mananatili kaya ang Star Boundary hanggang sa araw na iyon? Eldest Young Master, ano ang iniisip mo? Hindi maiwasang magtanong ni Yu He nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa kanya, walang imak. Ikaw ay isang Heaven Opening Realm cultivator, at isang 5th grade doon. Bakit mo pinapahiya ang iyong sarili ng ganito? Nagtataka tanong ni Yu He. Paano ko pinapahiya ang sarili ko? Umiling si Yang Kai at sinabing, isa lang akong emperor, paano ako karapat-dapat na tawaging Young Master mo? Ganoon din ang sinabi niya sa matandang nagngangalang Kang noon. Kinagat ni Yu He ang kanyang mga labi at ngumiti. Ibig mong sabihin ito, ano kung nagustuhan kong tawagin ka ng ganito? Bahala ka. Hindi gustong masangkot si Yang Kai sa paksang ito, kaya nag-alinlangan siya sandali at sinabing, may gusto akong itanong.
Inayos ni Yuhi ang mukha niya. Magpatuloy ka. Hindi ba maaapektuhan ang Yin Yang 5 Elements Force sa Dowsil kung ito ay madalas na i-activate? Natigilan si Yuhi. Ano ang epekto nito? Dahil ito ang iyong kapangyarihan, ito ay palaging magiging iyong kapangyarihan. Bigla siyang sumimangot. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ito. Hindi ba sinabi sa iyo ni Lan Yuroo? Sinabi ni Yang Kai. Mahigit 1 taon lang ako rito, kaya hindi ako masyadong malinaw sa maraming bagay. Karaniwang hindi pinapansin ng Lady Boss ang aking cultivation. Kung iisipin, dahil ito ang kapangyarihan ng Dowsil, ano ang mahalaga kung ito ay na-activate? Madalas niyang i-activate ang Wood Element Force sa Kikiaolan para tulungan ang Fire Spirit Fruit Tree na lumago. Ngayong naisip niya ito, nahulog siya sa hindi pagkakaunawaan. Bahagyang bamuka ang bibig ni Yuhi dahil sa pagtataka. Mahigit 1 taon ka lang dito. May problema ba? Dahan daw ang umiling si Yuhi. Akala ko matagal mo nang sinundan si Lan Yuroo. Kaya, ilang puwersa na ang na-condensed mo ngayon. Hindi na kailangang itago ito, at dahil gusto niyang humingi ng payo, natural na sasabihin ni Yang Kai ang totoo. 2, kahoy at apoy. Sinabi ni Yuhi, ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements, lahat ay may sariling function. Ang kapangyarihan ng kahoy ay puno ng sigla at angkop para sa pagpapagaling at paglilinang. Ang kapangyarihan ng apoy ay marahas at mainit at angkop para sa pag-atake. Ang kapangyarihan ng metal ay agresibo at maaaring tumaas ang kapangyarihan ng isang lihim na kayamanan. Ang kapangyarihan ng earth ay mabigat at may kamanghamanghang depensa. Ang kapangyarihan ng tubig ay hindi nakikita at maaaring magpagaling, magdepensa, at umatake ng sabay. Kung tungkol sa kapangyarihan ng Yin at Yang, lahat sila ay may kanya-kanyang tungkulin. Sa labanan sa ibaba ng Heaven Opening Realm, ito ay karaniwang isang kompetisyon ng superioridad at kontrol ng kapangyarihan ng Yin at Yang. Nag-isip sandali si Yang Kai bago tumanggo. Salamat sa iyong payo. Habang sinasabi niya ito, biglang lumitaw ang isang layer ng earthy yellow light sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa loob ng liwanag na iyon, ang kapangyarihan ng earth element ay walang katulad na solid. Malinaw, na-activate ni Yuhi ang kapangyarihan ng Dowsil upang bumuo ng isang protection na hadlang. Casual na nagpadala si Yang Kai ng hampas ng palad. Gusto niyang subukan ang ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban, kaya hindi siya nagpigil. Nagpadala siya ng hampas ng palad. Matingkad na pula ang gitna ng kanyang palad, at kusang kumalat ang isang nakakapasong mainit na kapangyarihan. Sa isang boom, nanginginig ang katawan ni Yuhi, at ang dilaw na liwanag ng lupa na namuo sa ibabaw ng kanyang katawan ay talagang lumundag palabas, at mabangis na bumagsak. Hindi lamang iyon, bumagsak din ang palad ni Yang Kai, at ang matibay na depensang iyon ay tila malapit ng mabasag. Mabuti na lang at binawi kaagad ni Yang Kai ang kanyang palad. Nanlaki ang magagandang mata ni Yuhi habang gulat na nakatingin kay Yang Kai. Anong grado ng fire element ang nakondense mo? Ano? Tumingin sa kanya si Yang Kai. Bulong ni Yuhi. Sinabi ko lang na ang labanan sa ilalim ng Heaven Opening Realm ay isang kompetisyon ng superioridad at kontrol ng kapangyarihan ng Yin at Yang at 5 elements. Pinagsama-sama ko ang 5th grade earth element. Sa ganitong uri ng depensa, ang kapangyarihan sa ibaba ng 5th grade ay halos hindi maaaring magdulot ng banta sa akin, maliban na lamang kung ito ay inaatake ng maraming beses sa mahabang panahon. Ngunit halos masira mo ang aking depensa sa pamamagitan ng hampas ng palad. Ito ba ay ang 6th grade fire element na iyong na-condense? Hindi, kahit na ang 6th grade fire element ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ikaw. 7th grade ba ito? Sa puntong ito, tinapan ni Yuhi ang kanyang mapupulang labi ng kanyang kamay, at ang kanyang magagandang mata ay nanginginig. Natigilan din si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na si Yuhi ay gagawa ng ganoong inference sa pamamagitan lamang ng casual na pagsubok. Bagamat mali ang hinuha, ang Golden Crow Fire ay tiyak na mas mataas sa 7th grade. Kalokohan. Namumula ang mukha ni Yuhi. Si Lan Yuroo ay baliw. Naglakas loob siyang gawin ito. Hindi niya alam kung bakit, pero ang pangit ng mukha niya. Habang nagsasalita ay bigla siyang napatayo, kinuyam ng mahigpit ang mga kamao kaya namuti ang mga buko. Anong kinalaman ni Lady Boss? Sumimangot si Yang Kai. Nagngangalit ang mga ngipin ni Yuhi at sinabi, hindi ba't ang babaeng iyon ang tumulong sa iyo na i-condense ang fire element power? Sinabi noon ni Yang Kai na nasa labas lang siya ng Chenkon ng halos 1 taon. Anong kakayahan ang mayroon siya upang makahanap ng ganoong mataas na uri ng heaven opening material? Kailangang malaman ng isa na ang material ng 7th grade ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong heaven opening pills. Hindi niya akalain na si Yang Kai ay may ganoong mapagkukunan ng pananalapi. At saka, ang ganitong bagay ay hindi mabibili ng pera, maliban kung tinulungan siya ni Lady Boss.
Natural lang sa kanya na magkaroon ng ganoong hula, ngunit hindi niya alam na may sariling pagkakataon si Yang Kai. Ayaw magpaliwanag ni Yang Kai, ngunit medyo na-curious siya at sinabing, ano, di ba sabi nila kapag mataas ang grade, mas malakas ang heaven opening material sa hinaharap? Hindi mo naiintindihan. Dahan-daang umiling si Yuhi, at biglang nagtanong. Kung gayon, paano ang iyong wood element power? 7th grade din ba ito? Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili, paano ko malalaman kung anong grado ito? Gayunpaman, dapat napakataas ng grade ng Immortal Tree. Nang makita ang kanyang reaksyon, lalong namutla ang mukha ni Yuhi. Lumuhad siya at tumingin sa kanya na may marangal na ekspresyon. Hindi mo talaga dapat ipaalam sa iba na pinaliit mo ang lakas ng 7th grade. Ay pangako mo sa akin. Nagmamakaawa ang ekspresyon niya, parang may hinihingi siyang napakahalagang bagay. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Baliw ba ang babaeng ito? Ang kanyang relasyon sa kanya ay hindi masyadong maganda. Kung hindi dahil sa performance ni Yuhi, nakipaghiwalay na siya sa babaeng ito. Ang paggamit ng ganitong uri ng tono upang makipag-usap sa kanya sa oras na ito ay naging sanhi ng hindi komportable na pakiramdam ni Yang Kai. Nag-react din si Yuhi, medyo namula ang mukha niya. Hinaplos niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga, sinabi niya. Alam kong may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, at hindi ka masyadong maniniwala sa akin, ngunit tiyak na hindi kita sasaktan. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpatuloy siya. Minsan ay may isang taong may nakakagulat na talento na sumupil sa lahat ng mga bayani. Ang taong iyon ay tulad mo, na nagpapatatag ng lakas ng 7th grade. Sa pagtingin sa 3,000 mundo, sa ilalim ng Heaven Opening Realm, siya ay hindi magagapi. Kahit na ito ay isang low-grade Heaven Opening Realm, kaya pa rin niyang lumaban ng pantay-pantay, ngunit sa huli, namatay siya. Paano siya namatay? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Yuhi. Ang pinakamataas na puno sa kagubatan ay masisira ng hangin. At ang Lanyu roon na iyon, alam mo bang nagkaroon din siya ng pagkakataong umaban sa 7th grade Heaven Opening Realm? Medyo narinig ko. Kung gayon alam mo ba kung bakit hanggang 6th grade lang ang naabot niya? Ngumisi si Yuhi. Umiling si Yang Kai. Hindi ko pa narinig iyon. Dahil kung gusto niyang umaban sa ang 7th grade, kailangan niyang mamatay. Kaya naman umaban siya sa 6th grade at nailigtas ang kanyang buhay aso. Malamig ang tono ni Yuhi. Malungkot na sinabi ni Yang Kai. Malaking pabor ang ginawa sa akin ng Lady Boss. Bantayan mo ang bibig mo. Malamig na sabi ni Yuhi. Kung talagang gusto ka niya, hindi ka niya hahayaang palamigan ang lakas ng 7th grade. Sinasaktan ka niya. Ano ang nangyari noon? Kung ano ang nangyari noon. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng babae ay basa, at ang kanyang boses ay sinakal ng hikbi. Nang makita ito, si Yang Kai ay hindi na makapagsalita pa. Nakita niya lamang na siya at si Lady Boss ay mukhang hindi magkasundo. Dapat may mga sama ng loob sa pagitan nila noong mga unang taon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Yuhi ang gilid ng kanyang mga mata at malungkot na sinabi. Gayunpaman, tandaan mo, subukang huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong background. At ang Dragon Secret Treasure na iyon, mas mabuting huwag na itong gamitin muli. Kung hindi, kapag lumabas ka sa Great Cosmological Realm, magkakaroon ng walang katapusang mga kabuluhan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis, ang kanyang likod ay malungkot. Pagtingin sa kanyang figure, si Yang Kai ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa katunayan, kahit walang espesyal na paalala si Yuhi, alam niya kung paano itago ang kanyang sarili. Kaya lang, napakaseryoso ni Yuhi, kaya parang kailangan niya talagang maging mas maingat sa hinaharap. Para sa Dragon Secret Treasure, ang Black Dragon Spear, hindi na hinintay ni Yang Kai na hanapin siya ng Dragon Race. Wala siyang maasahan sa labas ng universo na ito, kaya't mabuti kung makausap niya ang Dragon Race. Pagkaalis ni Yuhi, sinubukan ni Yang Kai na pasiglahin ang kanyang Space Force, na gustong makita kung makakalusot siya sa kalawakan at makatakas mula sa Great Cosmological Realm. Ayon kay Yuhi, kailangan niyang manatili dito ng hindi bababa sa 10 taon, o kahit 100 taon, ngunit kung makakalusot siya sa kalawakan at makatakas, hindi na kailangang manatili pa rito. Bukod dito, nagkaroon ng ganoong karanasan noon si Yang Kai, kaya hindi ito kakaiba sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagtatangka, nalaman ni Yang Kai na ang world principles ng Great Cosmological Realm ay sobrang condensed. Sa kanyang kasalukuyang kasanayan sa Space Principles, hindi niya nagawang iling ang world principles kahit kaunti. Dahil dito, medyo nadismaya si Yang Kai. Mukhang makakahanap na lang siya ng ibang paraan o maghintay dito para maubos ang takdang oras. Brother Yang,
Isang matamis na boses ang pumasok sa tainga ni Yang Kai, na pumutol sa kanyang iniisip. Pagtingala, nakita ni Yang Kai si Chen Yu na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang namula si Chen Yu. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Ano ang problema?" Sinabi ni Chen Yu, "Wala lang, gusto ko lang pasalamatan si Brother Yang. Kung hindi dahil kay Brother Yang ngayon lang, natatakot ako na baka namatay na ako doon." Sinabi ni Yang Kai, "Maliit na bagay lang ito, huwag kang mag-alala." Sinabi ni Chen Yu, "Para kay Brother, maaaring maliit na bagay lang ito, ngunit para sa akin, ito ay biyaya na negal iligtas buhay. Walang paraan si Junior Sister para mabayaran ka, ngunit kung may anumang tagubilin si Brother sa hinaharap, gagawin ni Yuil ang kanyang makakaya." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Masyado kang seryoso, matanda na kaming magkakilala ni Brother Meng. Dahil kaibigan ka niya, kaibigan mo rin ako. Tama lang na magtulungan tayo." Nagtanong si Chen Yu, "Brother, paano nagkakilala sina Brother Meng? Bakit hindi ko narinig na binanggit ito ni Brother Meng dati?" Ang kanyang mga mata ay maliwanag, tulad ng isang curious na sanggol. "Kung gustong malaman ni Junior Sister, maaari mo ring tanungin si Brother Meng. Sasabihin niya sa iyo." Itinuro ni Yang Kai ang gilid. Lumingon si Chen Yu at nakita niya si Meng Hong na naglalakad. Bakas ng hindi likas ang bumungad sa kanyang mukha, ngunit binati pa rin niya ito ng nakangiti. Nang dumating si Meng Hong sa kanyang tabi, sinabi niya, "Pumunta ako para pasalamatan si Brother Yang." Tumanggo si Meng Hong, "Tama lang. Gayunpaman, Junior Sister, ikaw ay nasugatan at hindi dapat maglakad-lakad. Dapat mo munang gamutin ang iyong mga sugat." Masunuring sinabi ni Chen Yu. Pagkatapos ay mag-usap kayong dalawa. Marshall Peak, Kabanata 3991. Susundin kita. Si Junior Sister Chen ay isang mabuting babae, at ang kanyang talento ay pambihira din. Tumingin si Meng Hong sa direksyon ng pag-alis ni Chen Yu, na parang kausap ang sarili at si Yang Kai ng sabay. Ngumiti si Yang Kai. Kung interesado si Brother Meng, matapang mong habulin siya. Mapait na ngumiti si Meng Hong at umiling. Bagamat interesado ako, natatakot ako na hindi siya. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Ang sinseridad ay kayang magpagalaw ng metal at bato. Hanggat ipinapakita ni Brother Meng ang iyong sinseridad, paanong hindi ito maramdaman ni Miss Chen? Ibinaba ni Meng Hong ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago tumanggo. Tama si Brother Yang, mali ako. Iniba niya ang topic. Hindi naman malubha ang sugat ni Brother Yang, diba? Pinangunahan sila ni Yang Kai palabas ng Beast Tide at nakipag-away kay Boss Kang. Natural, hindi siya hindi nasaktan. Ayos lang, maliit na sugat lang sila. Umiling si Yang Kai. Si Meng Hong ay puno ng paghanga. Ngayon ko lang napagtanto na si Brother Yang ay napakagaling, kahit na pinatay ang third grade opening realm at Lei Hao. Bago ito, itong Meng na ito ay talagang pulaka sa isang balon, na hindi nakikita ang kalangitan na kasing laki ng isang mabuti. Sa pagkakataong ito, nabigla talaga siya. Siya ay mula rin sa Emperor Realm, ngunit hindi niya akalain na ang isang cultivator sa antas na ito ay maaaring magpakita ng napakalakas na lakas ng labanan. Nang tumama ang sibat, ang mga sinaunang species ay sumabog sa isang madugong ambon, at ang pangatlong baitang na si Kai Tian Kai ay umiwas dito. Hindi niya maiwasang manabik dito. "Swerte lang ako," mahinhin na sabi ni Yang Kai. "Nga pala, kumusta si Old Fang at ang iba pa sa Great Moon Province?" Napangiti si Meng Hong. Sina Junior Brother Fang at Junior Sister Dai Yu ay gumagawa ng mabuti. Ang paglilinang ni Asan ay nasa tamang landas na ngayon, at siya ay personal na tinuturuan ng aking shisho tao. Nami-miss ka ng lahat, at hindi nila alam kung kumusta ka na ngayon. Kailan lang lumabas ako sa pagkakataong ito, lahat sila ay nagtanong sa akin na magtanong tungkol sa iyo. Sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng oras upang mag-imbestiga ng mabuti bago ako pumasok sa lugar na ito. Ngunit salamat sa hamog ng Great Cosmological Abyss, hindi ko na kailangan pa upang hanapin si Brother Yang sa lalong madaling panahon. Nakahinga si Yang Kai nang marinig na maayos ang kalagayan ni Old Fang at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, sina Old Fang at Dai Yu ang unang naging kaibigan niya sa labas ng universo na ito, at inalagaan nila siya ng husto sa Kikiaw Land. Sinundan pa nila siya palabas ng Kikiaw Land, na nagtagumpay sa mga hadlang at nabubuhay at namamatay ng magkasama. Napakalawak ng universo, at hindi niya alam kung kailan niya sila muling makikita. Hindi naiwasang malungkot si Yang Kai. Ngunit habang sila ay nabubuhay, may mga pagkakataong magkita sa hinaharap. Ano ang susunod na hakbang ni Brother Yang? Mataimtim na tanong ni Meng Hong. Sa grupong ito ng mga tao, si Yuhi ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, at si Yang Kai ay dati nang nagpakita ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban.
Ang natitirang mga tao ay ang kanyang junior sisters at junior brothers mula sa Great Moon Province, kasama si Chen Yu. Hindi sila marami, 6 o 7 tao lang. Talagang mahirap para sa kanila na gumawa ng anuman sa Great Cosmological Abyss. Ano sa tingin ni Brother Meng? Isinasaalang-alang din ni Yang Kai ang tanong na ito kahit na hindi nagtanong si Meng Hong. Nag-isip sandali si Meng Hong bago sinabing. Pag-iingat muna sa sarili, pagkatapos ay mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Nagpatuloy siya. Sa pagkakataong ito, ang Great Cosmological Abyss ay ganap na naiiba sa nakaraan. Noong nakaraan, kapag nagbukas ang Great Cosmological Abyss, kahit na may mga tao na magkaroon ng pagkakataong makapasok, hindi ito masyadong marami. Ngunit sa pagkakataong ito, nilamon na ang buong Star Market, at daan-daang libong tao ang napadpad dito. Ang sinumang may kaunting utak ay dapat magtipon para sa init, o kahit na magtaas ng banner para ipatawag ang mga bayani tulad ni Ding Yi. Bagamat matapang si Kuya Yang, isa lang siyang tao kung tutuusin. Kung talagang nakipag-away siya sa iba, siya ang magdurusa. At saka, noong una kaming dumating, may nakasalubong kaming beast tide na umatake sa Star Market. Sino ang nakakaalam kung may iba pang mga panganib sa Great Cosmological Abyss? Sa paglipas ng mga taon, maraming mga masters ang nahulog sa Great Cosmological Abyss. Kung hindi tayo mag-iingat, natatakot akong sumunod tayo sa yapot ng mga nauna sa atin. Bahagyang tumango si Yang Kai. Bagamat medyo konserbatibo ang ideya ni Meng Hong, iyon talaga ang gusto niya. Ang nakita at narinig niya ngayon ay mayroon isang malaking epekto sa kanya. Talagang kailangan niya ng ilang oras upang matuno at masipsap ito, lalo na ang pag-activate ng kapangyarihan ng Dowsil. Napakakaunting mga labanan sa labas ng universo na ito ang kanyang naranasan, kaya hindi niya natuklasan ang mga epekto ng kapangyarihan ni Yin Yang, at 5 elements noon, at walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Dahil alam niya ito ngayon, natural na gusto niyang pag-aralan itong mabuti. Napabuntong hininga si Meng Hong. Sa pag-uusapan, idinawit namin si Brother Yang. Kung hindi, sa lakas ni Brother Yang, nakagawa siya ng magagandang tagumpay sa Great Cosmological Abyss. Tumawa si Yang Kai. Brother Meng, masyado kang seryoso. Sinabi mo lang na maraming panganib sa Great Cosmological Abyss. Galing lang ako sa Emperor Realm, kaya anong magagawa ko? Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumangala si Yang Kai sa isang direksyon at bahagyang kumunat ang noo. Hindi nagtagal, may naramdaman din si Meng Hong at tumingin sa direksyon na iyon. Sabay kunot ng noo niya at tinawag ang ilang junior brothers sa di kalayuan para lumapit. Lumapit si Chen Yu at nagtanong. Mga kapatid, ano ang problema? Kahit na siya ay mula rin sa Emperor Realm, makikita na ang kanyang spiritual strength ay hindi kasing lakas ng kay Meng Hong. Kung hindi, mapapansin niya ito. Ngumisi si Yuhi sa gilid. Darating ang malaking grupo ng mga tao. Galing siguro sila sa Star Market. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Yu nang marinig niya iyon. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa Star Market. 1,000 milya lamang ang layo nito, kaya natural sa mga tao na pumunta sa direksyong ito. Tiyak na, pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Lumitaw ang mga figure sa harap ng mga mata ng lahat at dumiretso sa lambak. Malakas ang aura ng pinuno at puno ng dugo. Si Ding Yi iyon. Mayroong hindi bababa sa 1,000 cultivator na sumusunod sa kanyang likuran. Hindi nagtagal, isang daloy ng liwanag ang bumagsak sa lambak ng bundok, at sinulyapan ni Ding Yi si Yang Kai mula sa malayo at ngumisi. Nagkita tayong muli, tila pinagtagpo tayo ng tadhana. Kahit nakangiti siya, parang peking ngiti. Natural na hindi nag-abala si Yang Kai na bigyang pansin siya. Nang makita ang ugali ni Yang Kai, hindi napigilan ni Ding Yi na huminga ng malamig. Lumingon ang kanyang mga mata at napatitig kay Yuhi, nananatili sa kanyang magandang figure. Dinilaan ang labi niya, at sinabing, Madam, nananatili pa rin ang sinabi nitong si Ding kanina. Gusto mo bang pag-isipang muli? Dati sa Star Market, nagbanta si Ding Yi na kukunin si Yuhi. Natural na hindi pumayag si Yuhi. Sa oras na iyon, nag-iisa siya at ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan kay Ding Yi at sa iba pa. Agad siyang tumakas, ngunit sa kasamaang palad, siya ay hinabol ng beast tide. Sa harap ng isang malaking kapahamakan, si Ding Yi ay walang ganoong pag-iisip. Gusto lang niyang mabuhay. Ngayong napatay na niya ang kanyang paraan sa labas ng Cobcob at nakakalap ng malaking bilang ng mga subordinate, ang kanyang kumpiyansa ay sumabog. Ang madilim at kasuklam-suklam na mga kaisipang iyon ay hindi napigil ang lumabas muli. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang 5th grade Heaven Opening Realm. Hindi alam ni Ding Yi kung makakarating siya sa 5th grade sa buhay na ito. Sa sandaling umalis siya sa Great Cosmological Realm, hindi na siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon.
Kung matitikman niya ang 5th grade Heaven Opening Realm dito, ang paglalakbay na ito sa Great Cosmological Realm ay hindi magiging walang kabuluhan. Nang matapos siyang magsalita ay nagsimulang maghiyawan ang grupo ng mga subordinate sa paligid niya. Ang babaeng iyon, swerte mo na mahal ka ni Master Ditian. Bakit hindi mo masunurin na ialay ang sarili mo sa kanya? Kung susundin mo ang aming master, sisiguraduhin namin ang iyong kaligtasan sa hinaharap. Kung hindi, tiyak na hindi ka makakagalaw kahit 1 pulgada sa Great Cosmological Realm. Hindi rin masama ang babaeng iyon. Master, gusto mo rin ba siyang isama? Hahaha. Dahil kumakain ng karne si Master, natural na kailangan nating uminom ng sopas. Paano maaakit ni Master ang babaeng iyon? Umalangaw-ngaw ang mga sigaw. Namumula ang mukha ni Ding Yi habang nakatayo siya roon habang nasa likod ang kanyang mga kamay na may mapagmataas na ekspresyon. Ngayon, pinamunuan niya ang mga tropa ni Ditian palabas sa kulungan ng Beast Horde, nangunguna at nanguna sa pagsalakay. Nakita ito ng lahat at napuno ng paghanga sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring na naging dahilan upang ang mga motley crew na ito ay bahagyang nagpasakop sa kanya, na nagpapataas ng kanilang moral. Naniniwala si Ding Yi na hanggat bibigyan pa siya ng oras, tiyak na gagawin niyang tanyag si Ditian sa Great Cosmological Realm. Sa oras na iyon, siya ang magiging pinuno ng Great Cosmological Realm. Kung sino ang gusto niyang mabuhay ay mabubuhay at kung sino ang gusto niyang mamatay ay mamamatay. Ang pakiramdam na ito ng pagiging mataas at makapangyarihan ay ginawa siyang labis na pagkalasing. Ito ay isang bagay na hindi kailanman mararanasan sa 3,000 mundo. Ang espesyal na kapaligiran ng Great Cosmological Realm ay nagbigay daan sa Emperor Realm na magkaroon ng magagandang tagumpay. Nadama ni Ding Yi na ito ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit, isang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng kalooban ng langit. Namutla ang mukha ni Chen Yu nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na makakaranas siya ng ganitong hindi inaasahang kalamidad. Hindi niya maiwasang sumandal kina Yang Kai at Meng Hong, na parang gusto niyang humingi ng karagdagang seguridad. Si Yu He naman ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ng Peach Blossom ay halos mapang-akit habang sinabi niya na may namumuong mga mata. Kung gayon kailangan mong tanungin ang aking Young Master. Kung pumayag si Young Master, hindi ako magrereklamo kung ibibigay niya ako sa sinuman. Ngunit kung hindi papayag si Young Master, pagkatapos ay magiging babae ako ni Young Master. Habang nagsasalita siya, walang kahihiyang hinawakan niya ang braso ni Yang Kai at idiniin ang kanyang malaking katawan sa siko ni Yang Kai. Maluwag na sumulyap sa kanya si Yang Kai. Bumantong hininga si Yu He. Young Master, papakinggan kita. Para siyang nasa awa ng iba. Kaakibat ng kanyang mapang-akit na ugali, nakahinga ito ng maluwag sa maraming lalaki. Lihim silang nainggit kay Yang Kai. Napakaswerte talaga ng lalaking ito. Nagtataka sila kung saang paksayon siya nanggaling para magkaroon ng ganoong aliping babae sa kanyang tabi. Isang pekeng ngiti ang ibinigay ni Yang Kai. Marunong ka talagang mangakit ng galit sa akin. Habang nagsasalita siya, inabot niya at kinurot ang patas at malambing na mukha ni Yu He. Kinurot niya hanggang sa may naiwan na pulang marka sa maamo niyang mukha. Namilog ang mga sulok ng mata ni Yu He. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi siya umiwas. Namula ang mukha ni Meng Hong. Bahagyang ibinuka ni Chen Yu ang kanyang bibig. Mabilis ding umiwas ng tingin ang iilang disipulo ng Great Mon Province. Tahasang naglalandian ang dalawa kaya naging berde ang mukha ni Ding Yi. Siya ay dumating na may lakas ng 1,000 tao mula sa Ditian at inaasahan na si Yu He ay hindi makakalaban. Siguradong dadalhin siya nito sa kanyang silid at gagawing babae. Pero ngayon, bigla siyang nakaramdam ng insulto. Malamig niyang sigaw. Bata, nililigawan mo si kamatayan. First Master, hayaan mo akong patayin siya. Sa likod ni Ding Yi, isang kalbong lalaki ang lumabas mula sa karamihan. Tumataas ang aura niya. May hawak siyang malaking saber sa kanyang kamay. Hindi pa natutuyo ang dugo sa sable. Halata na marami na siyang napatay na kakaibang hayop. Tumanggo si Ding Yi na may malungkot na mukha. Dahil ang brat na ito ay ayaw ng mukha, tuturuan ko siya ng leksyon. Tumawa ng masama ang kalbo. Master, huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa kanya ang kapangyarihan ng ating Ditian. Habang nagsasalita siya, itinutok niya ang kanyang sable pasulong at mabangis na sinabi. Brat, halika at tanggapin ang iyong kamatayan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing. Teka, ngumisi ang kalbo. Kung mayroon kang huling salita, sabihin mo kaagad. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Tumawa si Yang Kai at hindi tumingin sa kanya, nakatitig lang kay Ding Yi habang sinasabi niya. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang murang babae na ito. Sa anumang kaso, hindi ko talaga siya gusto. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinulak si Yu He, na naging sanhi ng pagsuray-suray nito.
Natigilan si Dingyi at tumanggo bilang kasiyahan. Brat, at least alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Lalo natulala si Yuhi. Lumingon siya at pinandilatan si Yang Kai. Nag-aapoy sa galit ang magagandang mata niya. Sa sobrang galit niya ay nanginig ang katawan niya. Martial Peak, Kabanata 3972. Ang lakas ng True Fire. Galit na galit, tumalikod siya at sinimulang sipin at suntukin si Yang Kai. Hindi naman siya gumamit ng lakas kaya parang naglalandian sila. Nagdilim ang mukha ni Dingyi. Naglakas loob ka bang paglaruan ako? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at umungal. Patayin ang lalaki, ngunit pabayaang buhay ang babae. Nang matapos siyang magsalita ay naglaslas na ang kalbo gamit ang kanyang talam. Ang talam ay napapalibutan ng mahinang gininto ang liwanag, na nagbibigay ng napakatalam na pakiramdam. Para bang kayang tumaga ng talam na ito sa anumang sagabal sa harap nito. Hindi ito gaanong pinapansin ni Yang Kai noon, ngunit ngayong nagpapansin na siya, alam niyang malamang na-activate ng kalbong lalaki ang kapangyarihan ng elemento ng metal sa kanyang selyo. Inabot niya at hinayla si Yuhi sa likod niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagdiin pasulong. Nakakapaso ang palad niya. Na-activate niya ang kapangyarihan ng fire element sa kanyang katawan. Nais ding subukan ni Yang Kai ang pamamaraang ito ng pakikipaglaban. Ang malajid na palad ni Yang Kai ay dumaan sa matalim na alon ng talam at idiniin pababa patungo sa dibdib ng kalbong lalaki. Ang kalbong ito ay isa ring walang awa. Nang makita ito, hindi man lang niya sinubukang umiwas. Sa halip, ang matulis na metal attribute na enerhiya sa kanyang mahabang talam ay naging mas matindi. Malinaw, gusto niyang makipagpalitan ng sugat kay Yang Kai, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa isang kalabog, bahagyang nanginig ang katawan ni Yang Kai. Ang mahabang talam ay tumama sa kanyang dibdib, at ang kanyang damit ay agad na naputol. Pinalipad din ang kalbo. Sa palitan na ito, walang sino man ang nangunguna. Nagulat si Yuhi. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang dibdib ni Yang Kai. Ikaw. Ayos ka lang ba? Itinaas niya ang kanyang punit na damit at nakitang may puting marka sa dibdib ni Yang Kai. Bahagyang napinsala nito ang kanyang balat, at wala man lang dugo. Natigilan si Yuhi. Bagamat hindi ginamit ng kalbong lalaki ang kanyang buong lakas, tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring harangan ng isang tao mula sa Emperor Realm gamit ang kanilang katawan. Gayunpaman, ganap na maayos si Yang Kai. Tao pa ba siya? Ngumisi si Yang Kai at pinitik ang kanyang dibdib. Nais akong saktan ng isang basura. Magtanim ka pa ng ilang daang taon. Tumitig si Yuhi sa kanya, at nanginginig ang magagandang mata nito. Si Chen Yu ay may pagsamba din sa kanyang mukha. Siya ay mula rin sa Emperor Realm, ngunit hindi siya nang ahas na harapin ang ganoong uri ng pag-atake. Kawili-wili. Ang matipunong kalbo na lalaki ay huminto sa kanyang paglalakad at mapait na ngumisi habang itinutok ang kanyang sable kay Yang Kai. Bata, sana maging matigas pa rin ang ulo mo, huwag. Habang nagsasalita, namumula ang mukha ang matipunong kalbong lalaki, at bago pa niya matapos ang pagsasalita, iniluwa niya ang isang madugong ambon. Ang dagwang ambon ay tila pinakuluan, na naglalabas ng nakakapasong aura. Napabulala si Dingyi. Ano ang nangyayari sa iyo? Walang oras ang kalbo para sagutin ang tanong na ito. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at mabilis na namula ang kanyang buong katawan, na parang lutong ulam. Sa isang maikling tagal ng 10 paghinga, ang kalbo na lalaki ay nagpakawala ng nakakapangdugo na hiyaw at bumagsak ng diretso sa lupa, ganap na wala ng buhay. Namatay siya ng ganoon lang. Natahimik ang buong lugar. Ang mga nakapaligid na cultivator ay tumingin kay Yang Kai na parang tumitingin sila sa isang multo. Pagkatapos ng lahat, mula sa simula hanggang sa wakas, si Yang Kai ay gumamit lamang ng isang palad, ngunit ang lakas ng palad na iyon ay aktwal na kumitil sa buhay ng kalbo. Hindi nila naisip na mas malakas sila kaysa sa kalbong lalaki, kaya kung nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon, hindi ba't tiyak na namatay sila? Si Yang Kai ay tila isang tagalabas, na nakatingin sa bangkay ng kalbong lalaki na may nag-iisip na ekspresyon. Ang pagkamatay ng taong ito ay nagpaalala sa kanya ng ilang bagay sa Sunstar. Ang low-grade Heaven Opening Realm ay sinunog din ng Golden Crow Primordial Flames. Ang Golden Crow Primordial Flames ay napakabangis, at kahit na ang mga Heaven Opening Realm na iyon ay hindi pa nakatagal bago mamatay, lalo na ang isang cultivator lamang mula sa Emperor Realm. Nang walang paraan upang ma-neutralize ang Golden Crow Primordial Flames na sumalakay sa kanyang katawan, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Sa kabutihang palad, na-condense niya ang wood element energy mula sa Immortal Tree, o kung hindi, hindi niya magagawang sugpuin ang Golden Crow Primordial Flames sa loob ng seal. Ito ang 7th grade fire element energy. Tumingin si Yuhi kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon.
Sa 7th grade Fire Element Energy, sino sa Emperor Realm ang maaaring maging katapat niya sa one-on-one battle? Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Ding Yi sa malagim na pagkamatay ng kanyang nasasakupan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, patayin siya. Pagkatapos sabihin ito, nanguna siya at kinasuhan si Yang Kai. Bagamat ang iba ay natatakot sa mga pamamaraan ni Yang Kai, mayroon silang kalamangan sa bilang. Kahit si Ding Yi, ang pinuno, ay umakyat, kaya paano sila mahuhuli? Sa isang iglap, ang liwanag ng mga lihim na pamamaraan at mga lihim na kayamanan ay kumikinang ng maliwanag, dumadagandong habang inaatake nila si Yang Kai. Ingatan mo sila. Ipinadala ni Yang Kai ang kanyang boses kay Yuhi. Lumiwanag ang kanyang figure, at sumugod siya sa karamihan. Ang kanyang malakas na pisikal na katawan ay sapat na upang mabawi ang malaking bahagi ng pinsala, at ang pag-activate ng Space Element Energy ay ginawa ang kanyang figure bilang ethereal bilang isang multo. Nang hindi gumagamit ng anumang iba pang pamamaraan, lumipad ang mga palad ni Yang Kai, at ipinadala niya ang palad pagkatapos ng hampas ng palad. Maraming tao ang hindi man lang nakita ang figure ni Yang Kai bago sila nataman ng mga hampas ng palad. Pagkatapos, isang nakakapasong kapangyarihan ang bomb-alot sa kanilang mga katawan, na sinusunog ang lahat ng walang kabuluhan. Kahit anong pilit nila, hindi nila maalis ang nakakapasong kapangyarihang iyon. Nag-spray out ang mga ulap ng nakakapasong dugo, at ang cultivator ay isa-isang nahulog sa lupa, hindi na makabangon. Isang pares ng palad ang nagpang-inig kay Ditian at sa iba pa sa takot. Ang mga mata ni Ding Yi ay malapit ng mabuka, at ang kanyang puso ay hindi maiwasang dumyugo. Si Ditian ay nag-recruit ng higit sa 1,000 tao, at ang pagkamatay ng iilan ay hindi makakasira sa kanyang pundasyon. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yang Kai ay lubhang nakapipinsala sa moral ng mga tao. Kung hindi niya maalis si Yang Kai ngayon, paano niya makukumbansi ang mga tao sa hinaharap? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumingon sa direksyon ni Yuhi at ng iba pa. Itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw. Sundan mo ako. Sa isang whoosh, higit sa 100 tao ang agad na nagtipon sa paligid niya, at sila ay sumugod patungo kay Yuhi at sa iba pa. Hindi nila kayang talunin si Yang Kai, ngunit wala ba silang magagawa sa mga taong ito? Hanggat nahuli nila ang mga taong ito, gaano man kalakas si Yang Kai, hindi siya makakapagdulot ng anumang gulo. Bahagyang namutla ang mukha ni Meng Hong, at mahigpit niyang hinawakan ang sikretong artifact sa kanyang kamay. Si Chen Yu ay nanginginig din sa takot. Sa isang kisap mata, mahigit 100 tao ang sumugod sa layong 300 talampakan. Itinaas ni Ding Yi ang kanyang braso at sinabing, hulihin silang buhay. Hindi nagpanik si Yuhi, at tumingin siya kay Ding Yi at sa iba pa na may malamig na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang lihim na artifact na tila isang maliit na payong ng bulaklak. Bumukas ang payong, at sa isang pag-ikot, ang transparent na manipis na seda ay agad na nakasabit mula sa payong. Ito ay isang nagtatanggol na sikretong artifact. Bagamat hindi ito mukhang malaki, maaari itong bomb-alot sa lahat. Hindi magagamit ni Yuhi ang kanyang buong lakas ngayon, kaya natural na nabawasan ang kapangyarihan ng sikretong artifact na ito. Sa mahigit 100 tao ang sumugod, hindi magtatagal ay nasira ang depensa nito. Sa oras na iyon, bukod kay Yuhi na may kakayahang protektahan ang kanyang sarili, ang mga tao ng Great Moon Province ay walang pagpipilian kundi ipaubaya ang kanilang buhay sa Heaven Opening Realm. Saglit na sumulyap si Yang Kai kay Yuhi at sa iba pa, at pagkatapos na pilitin silang pabulaykan ng ilang palad, ang kanyang figure ay kumislap at nakarating sa harap ni Yuhi, ngumisi kay Ding Yi, at nagpadala ng hampas ng palad. Halos umalis na ang kaluluwa ni Ding Yi sa kanyang katawan. Dahil nakita niya ang napakarami sa kanyang mga nasasakupan na namatay gamit ang kanyang sariling mga mata, paanong hindi niya malalaman ang takot sa mga palad ni Yang Kai. Ang kanyang nagmamadaling figure ay biglang huminto, at mabilis siyang umatras. Si Yang Kai naman ay parang anino, parang uod sa tarsal bone. Puno ng pait ang bibig ni Ding Yi. Nanghihinayang siya na naging berde ang bitukan niya. Hindi madali para sa kanya na patayin ang kanyang paraan sa pag-alis ng Beast Tide at tipunin ang isang malaking bilang ng mga tao. Ito ay ang oras na siya ay nasa mataas na espiritu. Paano niya naisip ang i-provoke ang ganitong pambihira? Lihim siyang nagpasya na kung makakatakas siya sa pagkakataong ito, hanggat maaari ay iiwasan niya ang binatang ito kapag nakita niya ito sa hinaharap. Nang makitang mabilis na lumalapit sa kanya ang palad, naramdaman pa ni Ding Yi ang nakakapasong kapangyarihang nakapaloob sa palad na iyon, at napasigaw siya sa kanyang puso. Mamamatay na ako. Sa sandaling ito, nagkaroon ng dagandong, at ang mga bundok ay yumanig. Nagbitak ang lupa, dahilan para hindi na makatayo ang lahat. Sa sumunod na sandali, isang malaking katawan ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng lupa.
Ilang talampakan ang kapal ng katawan, at ito ay napakaitim. Wala itong anumang facial features, ngunit may malaking bunganga sa harap ng katawan. Ang bibig ay kumikiliti ng walang katapusang, tulad ng isang umiikot na gilingang bato, at naglalabas ng isang nakakatakot na kapangyarihang lumalamon. Ang ilan sa mga cultivator ni Ditian ay nahuli at direktang nilamon ng bibig, at nawala sila sa isang iglap. Earth Dragon. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at tumingin sa kakaibang halimaw na biglang lumabas sa lupa na may nagulat na ekspresyon. Pagdating niya rito, maingat niyang sinuri ang lambak at wala siyang nakitang kakaiba. Hindi niya alam kung saan nagtatago ang Earth Dragon, ngunit hindi niya ito napansin. Natatakot siya na nabulabog ito ng labanan dito, o hindi ito lalabas sa ganitong oras. Higit pa rito, kung isasaalang-alang ang lakas ng Earth Dragon na ito, ang lakas nito ay malamang na hindi mas mababa sa Thunder Roar mula noon. Sa gitna ng mga dagandong, lumitaw ang katawan ng Earth Dragon sa harap ng mga mata ng lahat. Ito ay isang Earth Dragon na may haba na halos 300 talampakan, at sa tuwing gamulong ito, ang malaking bunganga nito ay maaaring lumunok ng ilang cultivator sa tiyan nito. Sa kabilang banda, ang mga pag-atake ng cultivator ay hindi ito nasaktan. Nakita ni Yang Kai sa sarili niyang mga mata na may ilang cultivator na nilaslas gamit ang kanilang mga lihim na kayamanan, ngunit lahat sila ay nadulas ng katawan ng Earth Dragon. Gulong-gulo na sila dahil kay Yang Kai, at ngayong lumitaw ang kakaibang halimaw, paano pa magkakaroon ng mood si Ditian at ang iba pa na manatili. Nang makita ito, napangiti na lamang si Ding Yi at nilunok ang kanyang galit. Tinitigan niya ng masama si Yang Kai bago tumakbo palabas ng lambak ng bundok. Mula nang lumitaw ang Earth Dragon, si Ditian at ang iba pa ay tumakas ng wala pang 30 paghinga. Kung bibigyan sila ng sapat na oras para maghanda, maaaring mapatay nila ang Earth Dragon na ito, ngunit si Yang Kai ay nagmamasaker pa rin dito, paano sila makikipagtulungan? Gumugulong pa rin ang Earth Dragon, at ang ilang cultivator na mas mabagal na tumakas ay direktang nilamon ng Earth Dragon. Tumakas si Ditian at ang iba pa, ngunit tumalikod ang Earth Dragon at sumugod kay Yang Kai. Bago pa man ito makalapit, ang malaking bunganga nito ay nagsimulang pumiglas, dahilan upang makaramdam ng pagkahilo at halos masuka si Chen Yu. Kalmadong nakatayo si Yang Kai sa parehong lugar, hindi nagpapakita ng kahit katiting na intensyon na umiwas. Nang makita na ang Earth Dragon ay palapit ng palapit, si Meng Hong at ang mga puso ng iba ay nasa kanilang lalamunan. Galit na nagmura si Yuhi. Nililigawan mo ba si kamatayan? Bakit hindi ka umiiwas? Nang matapos siyang magsalita, sumugod na ang Earth Dragon sa harap ni Yang Kai, nagkatikip ang bibig nito sa kanyang ulo. Itinago ni Yuhi ang kanyang payong at handa siyang pigilan. Humph! Malamig na ngumuso si Yang Kai. Isang eksena na naging dahilan para hindi makapaniwala si Yuhi at ang iba pa. Sa malamig na ungol na iyon, ang Earth Dragon ay talagang nanigas sa kinalalagyan, ang napakalaking kumikislap na bunganga nito ay wala pang 1 metro ang layo mula kay Yang Kai, na para bang maaari siyang lumunin nito sa tiyan nito kahit saan. Ang laway mula sa bibig nito ay tumulo sa lupa, na nagdulot ng malalaking butas na lumitaw sa lupa, na nagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan nito, ngunit hindi ito umusad kahit 1 pulgada.